Ngayong araw nga pala, sobrang namimiss namin si Ichang Bunggan. Kaya kasama si Boy Skincare, pinuntahan namin siya sa bahay nila. Dito nga pala kala Ichang Bunggan, pagpasok mo ng gate, makikita mo agad yung aquarium niya na nasa labas. Nag-aalaga din kasi siya ng isda. Sa maniwala at kahit sa hindi, isang taon na yata tong hindi nagwa-water change. Sabi nga namin sa kanya, sobrang sarap mag-alaga na isda dito. Kasi sobrang luwag ng pwesto nila at sila lang ang tao. Wala rin problema kahit umulan kasi meron namang bubog. At habang nag-iikot-ikot nga ako, nagulat ako sa nakita ko. Meron pala silang alaga dito mga itik na sobrang cute. Gusto ko nga humingi na isa para meron nakasama si adobo. Pero meron pa ako isang kinagulat kasi nakakita ako ng itlog. Kaya naman pumasok ako sa loob at kinuha ko yung itlog. Akala ko nung una isang piraso lang, dalawang itlog pala to. Naisip ko na para maganda mag-alaga ng itik at gawing business. Kung araw-araw sila nangingitlog, araw-araw ka din may kikita. Binigay ko na nga kay Ichang Bunggan tong itlog dahil kanila naman to. At pagkakita ko nga kung saan niya nilagay, grabe ang dami na pala. Nag-alaga pala sila nitong itik para araw-araw kahit papaano meron silang extra income. O kaya pag gusto niyo po ng itlog ng itik, kila Ichang Bunggan lang po pala meron. Meron nga pala akong good news sa inyo. 1 year after ng breakup ni Boy Skincare, meron na siyang bagong jowa. Pero natanong niyo, ano ba jowa niya, babae o lalaki? Ito na ang clue, ano ba tong kinakain niya? Nagkayayaan na nga pala kami lumabas. Kasi tuwing hapon po ay nag-exercise po kaming buong team Dugyot. Lalo na rin kasi kay Ichang Bunggan, minsan na lang namin siya makita. Bago ko nga pala makalimutan, meron nga din palang puno ng kalamansi sila Ichang Bunggan. Sa sobrang bait nga nila, imbis na ibenta na lang yung kalamansi, kahit mga kapitbahay nila ay libreng nakakakuha lang dito. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang daan kung paano pumunta dito sa bahay nila Ichang Bunggan. Bali, ito nga pala ang mga dinaanan namin, isang mahabang straight na daan. Pagkatapos itong mahabang daan ay kakanan ka naman, lakad-lakad ng konti at kakaliwa ka naman. Pagkakaliwa mo ay maglalakad ka naman ulit ang isa pang napakahaba. Pagkatapos na maglalakad ulit ng pahaba pero pababa ito na. Ito nga pala sinasabi ko sa inyo, tuwing umulan ay sobrang sarap magpadulas dito. Kasi nga pababa dito at dito umaagos ang tubig. Hindi pa man kami nakakalis, may mga bata pala nag-aabang kay Boy Skincare. Galing pa nga silang Batangas at dumayo pa dito para lang sa sticker. Buti na nga lang at naabutan nila kami. Dito naman sa labas may nanghihingi din ng sticker ni Boy Skincare. Ang problema nga lang iubos na. Inulok na nga lang ni Boy Uboy sticker niya kaso ayaw ng mga bata kasi hindi naman daw siya kilala. Akala pa nga ng mga bata tatay ni Boy Skincare si Boy Uboy. At ito nga pala habang lalakad kami nakakita kami ng mga ganito. Mga bote na may laman na kulay blue sa loob. Ano kaya to at para saan kaya yan? Sobrang dami kasing ganyan dito sa kalsada namin. Sino nakakalam sa inyo? Ano tawag diyan at para saan kaya yan? Kung napapansin nyo pala, parang lumulusog na ang tito ko na si Boy Ubo. Yun ay dahil sobrang hilig nga pala niya sa street food. Kung hindi atay calamares, quick lang lagi niyang binibili. Siyempre bilang isang pamangkin, makikiagaw ako sa tito ko, wala siyang magagawa. Ganyan nga pala kabit ang tito ko, hindi mo na kailangan manghingi, kumuha ka na lang. Pagkatapos nga pala namin kumain, nagsimula na kami mag-exercise dito sa bukid. Hapon talaga ang oras na pinipili namin mag-exercise. Bukod kasi sa sobrang init sa umaga, lahat sila ay tulog pa. Araw-araw pala namin ginagawa ang maglakad sa bukid tuwing hapon at kailangan namin makakota ng 10,000 steps. Nalalaman naman namin kung nakakailang step na kami dahil meron naman kaming tracker. Gabing-gabi na nga at nandito pa rin kami sa bukid. Pagkakataon na nga din pala namin to para maghanap ng gagamba at nakakita nga kami. Grabe, sobrang laking gagamba at sobrang kulay dilaw siya. Kaya lang naaawa naman ako kasi baka meron siyang pamilya. Kaya pinigilan ko ang Tito Boy Ubo ko na wag na lang kunin. At this point nakalabas na nga pala kami ng bukid at andito na kami sa kalsada. Nakota na rin namin ang 10,000 steps kaya nagpapahinga muna kami dito saglit. Hindi ko nga lang sure kung sayang ba yung exercise namin kasi bigla kami napakain. Pork sisig tsaka beef sisig nga pala itong in-order namin. Bali kami nga lang pala dalawa ng tito ko ang umorder ng kanin. Bago kasi kami mag-exercise kumain na sa bahay si Ichang Bunggan tsaka si Boy Skincare. Pero kami dalawa ng tito ko hindi kami kumain bago kami nag-exercise. Gabing-gabi na pero halo-halo pala in-order ni Ichang Bunggan tapos lemon juice naman kay Boy Skincare. O siya ito nga lang pala yung banding namin. Simple lang pero masaya, 'di ba? O so yun lang. Thanks for watching. Bye-bye. Yeah!